Pumikit si Alonsina Isinac Reyes, subalit hindi pa rin mawala ang alinggaw ng tunog sa kanyang isipan. Isang matalim na busina, sumunod ang pagkalabog ng bakal, at pagkatapos ay katahimikan. Hindi iyon katahimikan. Iyon ang sigaw ng sarili niyang kaluluwa na unti-unting namamatay. Event Hook, bumukas ang kanyang mga mata, at isang alikabok na tanawin ang bumati sa kanya, hindi ang puting dingding ng kanyang dating buhay. Nakaupo siya sa loob ng lumang bus na halos gumuho na sa daan, ang bawat pag-uga ay tila sadyang ginawa para gisingin ang bawat hibla ng sakit sa kanyang nakaraan. Bakit nga ba siya narito? Bakit sa lahat ng lugar sa Pilipinas, dito pa sa Mindanao? Sa Sarangani, napuno ng mga babala ng kanyang mga magulang. Sina, delikado ang Mindanao. Lalo na sa Sarangani. Bakit hindi ka nalang magturo sa Maynila? Mas ligtas ka doon. Pero paano siya magiging ligtas kung ang sarili niyang mundo ay matagal nang nasunog? Emotional hook. Malayo, bulong niya sa hangin, ang pangalan ng barangay na kanyang destinasyon. Kung pangalan pa lang, ramdam mo na ang layo. Malayo sa kanyang nakaraan, malayo sa mga pangarap na nawasak, at malayo sa kanyang pamilyang pilit siyang ikinukulong sa hawlang ginto. Hindi siya tumakas para lang magtago. Tumakas siya para maghanap. Maghanap ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan, maghanap ng kabuluhan sa isang buhay na tila walang saysay. Nagbayad siya ng mahal, halos ibuwis ang lahat, para lang mapunta sa liblib na lugar na ito. Umaasa siyang sa bawat batang kanyang tuturuan, may bahagi rin ng kanyang kaluluwa ang unti-unting bubuin. Huminto ang bus sa gitna ng kalsadang tila inabandona na ng panahon. Bumaba siya, bitbit ang kanyang bagahe, at nilanghap ang amoy ng lupa at sariwang hangin na sinasabayan ng amoy ng pulbura sa di kalayuan. Iyon na nga ang malayo. Isang payat na lalaki ang sumalubong sa kanya, si Mang Tonyo, ang tagapamahala ng eskwelahan. Ma'am Sina. Mabutit nakarating po kayo. Halika, ihahatid ko kayo sa eskwelahan. Naglakad sila sa daanang bako-bako, ang init ng araw ay tumatago sa kanyang balat. Tila sumasalubong sa kanya ang bawat pagsubok na naghihintay. May ilang bahay na yari sa pinagsama-samang kahoy at yero, mga bata na naglalaro sa kalsada, at ilang kababaihan na naglalaba sa poso. Nagulat siya nang makita ang eskwelahan. Hindi ito isang magandang istruktura na may mga kulay na dingding at palaruan. Ito ay isang gusali na gawa sa lumang tabla, tila anumang oras ay guguho na. Kalahati nito ay nakabukas at nilagyan ng mga sako at tarpaulin. May ilang lalaking nagkukumpuni sa bubong, at isa sa kanila ang nakakuha ng kanyang atensyon. Nakatalikod dito sa kanya, nakasuot ng unipormeng militar. Malapad ang mga balikat, at kahit nakatalikod, ramdam niya ang otoridad na taglay nito. Lumapit sila ni Mang Tonyo at saka ito lumingon. At doon niya nakita. Isang matatalim na tingin, tila iniskan siya mula ulo hanggang paa. Maitim ang mga mata nito, seryoso, at puno ng tanong. Si Kapitan Lucas Cas de Guzman. Sir, siya po si Ma'am Alonsina Reyes, ang bago nating guro, pakilala ni Mang Tonyo. Tumango lang si Lucas, walang ngiti. Kapitan Lucas de Guzman. Huminto ang mga lalaki sa pagtatrabaho at nagbigay-pugay sa kanya. Bakit ka narito, guro? Sa lugar na ito. Ang boses niya ay malalim at parang kutsilyo ang bawat salita. Hindi ito isang tanong kundi isang hamon. Nakaramdam si Sina ng inis. Dahil guro ako, kapitan. At kailangan ng mga batang ito ng edukasyon. Direktang sagot niya, hindi nagpatinag. Tumaas ang isang kilay ni Lucas. Maraming eskwelahan sa Maynila. Mas ligtas. Bakit dito pa sa gitna ng panganib? Ang tingin niya ay tila bumubutas sa kanya, naghahanap ng nakatagong motibo. Hindi ko hinahanap ang kaligtasan, kapitan. Hinahanap ko ang kabuluhan, sagot ni Sina, ang tinig ay bahagyang nanginginig sa emosyon. At sa tingin ko, ang pinakamalaking kabuluhan ay ang tulungan ang mga taong nangangailangan. Medyo natigilan si Lucas, tila hindi inaasahan ang sagot. Ngunit hindi nawala ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Dito sa malayo, guro, hindi lang libro ang kailangan. Bala din ni. Sumulyap siya sa mga sundalong nagbabantay sa gilid ng eskwelahan. Ang lugar na ito ay puno ng mga panganib na hindi mo naiintindihan. Naramdaman ni Sina ang lamig sa kanyang dibdib, ngunit hindi siya nagpakita ng takot. Naiintindihan ko, kapitan.
Kaya nga ako narito. Para bigyan ang mga batang ito ng pag-asa sa gitna ng lahat ng iyan. Nagkatinginan sila ng matagal. Tila may hindi nasabing salita ang bawat isa. Hanggang sa marinig niya ang isang tinig na masarap pakinggan. Guro! Isang maliit na batang babae ang tumakbo papalapit, may bitbit na mga bulaklak sa kamay. Hindi niya napansin ang pagdating nito. May bitak ang kanyang mga ngiti at puno ng buhay ang kanyang mga mata. Siya si Naya. Nakangiti si Sina, tila nawala ang tensyon na namamagitan sa kanya at kay Lucas. Naya, salamat sa pagbati, sabi niya, at yumuko upang tingnan ang mga bulaklak. Ngunit nang magtagpo ang kanilang mga mata, isang kakaibang pakiramdam ang lumukob kay Sina. May kakaiba sa mga mata ni Naya. Malungkot, malalim, tila may bitbit na kwento na hindi akma sa kanyang murang edad. At mayroon ding kakaibang pagiging pamilyar. Tila kilala na niya ang mga matang iyon o ang kaluluwang sumasalamin sa mga ito. Napakabigat ng kanyang dibdib, tila may bumulong sa kanyang isip. Hindi niya maintindihan kung ano. Nagulat siya nang biglang tumikim si Lucas. Naya, umuwi ka na. Gagabihin ka sa daan, sabi ni Lucas, na tila binasag ang koneksyon sa pagitan nila. Tila may pagmamay-ari sa tono ng kanyang boses. Nagtataka si Sina. Kapitan, anak niyo ba siya? Tanong niya. Hindi niya alam kung bakit, ngunit ang tanong na iyon ay lumabas ng kusa. Tumingin si Lucas sa kanya, at sa isang iglap, nakita niya ang isang bahagyang pag-iiba sa mga mata ng kapitan, isang bagay na tila protektibo at lihim. Anak ko siya. Sa ampon. Ang boses ni Lucas ay kalmado, ngunit may isang bagay sa paraan ng kanyang pagsasalita na nagpaparamdam kay Sina na mayroon siyang inililihim. Lalo pang lumalim ang pagkakatitig ni Sina kay Naya. Ampon? Kung ganoon, bakit may kakaibang pagkakaugnay ang kanilang mga mata? Umalis si Naya, kumakaway kay Sina, na sinasabayan ang tingin ni Lucas na tila nagbabantay. Habang naglalakad pabalik si Sina sa eskwelahan upang mag-ayos ng kanyang gamit, nakita niya si Kapitan Lucas na nakikipag-usap sa isang sundalo sa di kalayuan. Seryoso ang mukha niya at may dinudukot ito mula sa kanyang bulsa, isang maliit na radyo. Narinig niya ang ilang salita na tila naugnay sa panganib, Commander Balagtas lumalapit mag-ingat. Commander Balagtas? Sino iyon? Hindi niya namalayan ang paglipas ng oras. Naging abala si Sina sa paglilinis ng silid-aralan, umaasang makakalimutan ang kakaibang pakiramdam na iniwan ng pagtatagpo niya kay Naya at ang matalim na tingin ni Lucas. Ngunit sa paglubog ng araw at sa pagdami ng anino sa paligid, ang pag-aalinlangan ay lalong lumalim sa kanyang puso. Nasa labas siya ng silid, nagpapahinga, nang biglang sumulpot si Kapitan Lucas sa kanyang likuran. Nagulat siya. Muli, ang matalim niyang tingin ay nakatuon sa kanya, ngunit ngayon ay may kasamang kakaibang pagkabahala. Lumapit si Lucas. Ang kanyang boses ay mas malalim at maseryoso kaysa kanina. Guro, sabi ni Kapitan Lucas, ang kanyang mga mata ay mataman at nagbabala. Hindi ka dapat dito. Hindi ka dapat dito. Tumagos ang mga salitang iyon sa katahimikan ng gabi, nag-iwan ng lamig sa hangin. Nakatayo si Kapitan Lucas de Guzman sa harapan ni Alonsina, Sina Reyes, ang kanyang anino ay humaba dahil sa liwanag ng gasera. Nakita niya ang bahagyang panginginig ng mga balikat ni Sina, ngunit hindi ito nagpatinag. Kapitan, karapatan ko ang magturo dito. At kailangan ako ng mga batang ito, matatag na sagot ni Sina, kahit ramdam ni Lucas ang takot sa boses nito. Nakita niya ang mga mata ni Sina na naghahanap ng kasagutan nang paliwanag sa kanyang biglaang paglitaw. Ang karapatan mo ay maaring maging panganib sa iba, mahinang tugon ni Lucas, ang kanyang tingin ay lumipat sa direksyon kung saan nakatira si Naya. Hindi niya pwedeng sabihin ang lahat. Hindi niya pwedeng ipagsapalaran ang buhay ng bata. Masyado nang marami ang kanyang nabuhat, masyado nang marami ang inilihim. 7 taon na. 7 taon na nang una niyang makita ang maliit na bata sa gitna ng kaguluhan. Isang operasyon. Isang intelligence report na nagtuturo sa isang pugad ng mga bandido, pinamumunuan ni Commander Balagtas. Hindi pa noon gaanong kalaki ang grupo ni Balagtas, pero kilala na sa pagiging walang awa. Nang salakayin nila ang kampo, sa gitna ng putukan, nakita niya ang isang bahagyang nasusunog na kubo. Sa loob, isang sanggol ang umiiyak, balot sa isang kumot na may disenyong ginto. Si Naya.
Kasama ng ilang bihag na nakakulong na mabilis ding sinubukang takasan ng mga bandido. Walang nakakakilala sa sanggol. Walang magulang na naghahanap. Ang tanging lead ay ang isang balita tungkol sa isang matataas na pamilya na naging biktima ng isang aksidente na ikinamatay ng kanilang sanggol. Pero may ilang detalye sa ulat na hindi tugma. Ang gintong kumot. Ang uri ng pagkidnap. Napagpasyahan niya noon na protektahan si Naya. Kinuha niya ang bata, inako ang responsibilidad, at inilayo sa anumang posibleng panganib mula sa grupo ni Balagtas na hindi niya lubos na maintindihan ang motibo. Pinalabas niya na ampun niya ang bata, para walang magtangkang hanapin. Iyon ang kanyang pangako. Pangako sa isang inosenteng buhay na kanyang ililigtas at poprotektahan. At si Naya ang pinakamahalaga sa kanya. Kaya nga, nang makita niya si Sina, isang babae mula sa syudad na may idealismong halos hindi naakma sa realidad ng malayo, nakaramdam siya ng pag-aalala. Lalo na nang makita niya ang kakaibang ugnayan nito kay Naya. Ang mga mata ni Naya, na bihirang magpakita ng sobrang kaligayahan, ay tila sumisikat kapag nakikita si Sina. Ito ang dahilan kung bakit siya naroroon. Kapitan, naiintindihan ko ang pag-aalala ninyo. Pero hindi ako pupunta rito para magpakamatay, putol ni Sina sa kanyang pagmumuni-muni. Gusto ko lang tulungan ang mga bata. Ang pinakamahusay na paraan para tulungan sila ay ang manatili ka sa ligtas na lugar, mariing sabi ni Lucas. Ang presensya mo rito ay nagdaragdag lang ng komplikasyon. Komplikasyon? Ang pagtuturo ba ay komplikasyon para sa inyo, Kapitan? Nakita ni Lucas ang galit sa mga mata ni Sina. O baka naman, ayaw niyo lang na may makialam sa kung anuman ang pinaggagawa niyo rito. Naramdaman ni Lucas ang isang tindi sa kanyang dibdib. Pilit niyang pinipigilan ang sarili na maging agresibo. Hindi mo alam ang pinagdadaanan ng lugar na ito, guro. May mga kaaway tayo rito na hindi mo kayang labanan gamit ang libro. Hindi mo alam kung anong uri ng tao si Balagtas. Balagtas? Sino si Balagtas? Tanong ni Sina, ang kanyang kilay ay kumunot sa pagtataka. Nag-aalangan si Lucas. Hindi pa panahon para ipaalam kay Sina ang lahat. Isang pangalan lang. Basta, delikado ka rito. Pinoprotektahan ka lang namin. Ako. O kayo, Kapitan, may pag-aalinlangan sa tono ni Sina. O baka naman, mayroon kayong tinatago na ayaw niyong mabunyag. Nagtagis ang kanyang panga. Ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Sina ay parang kidlat na tumatama sa kanyang konsensya. Ngunit hindi siya pwedeng magsalita. Bahala ka sa buhay mo, guro. Pero kapag may nangyari sa iyo, huwag kang lalapit sa akin. Lumayo siya, iniwan si Sina na nakatayo mag-isa sa dilim. Ngunit hindi niya ito pwedeng iwanan ng lubusan. Kailangan niyang bantayan ito. At iyon ang kanyang ginawa. Mula sa kanyang tanggapan, sa barracks, pilit niyang sinusundan ang bawat galaw ni Sina. Nakita niya kung paano ito makipag-ugnayan sa mga bata, kung paano ito magturo ng may pagmamahal. Kung paano kahit sa simpleng pag-upo ni Sina sa isang sirang upuan sa ilalim ng puno, habang nagbabasa ng libro para sa mga bata, ay nagpapakita ng kakaibang tapang. Isang hapon, habang nag-iinspeksyon siya sa gilid ng barangay, nakita niya si Naya na nakaupo sa isang tabi, tahimik. Naya, bakit hindi ka naglalaro sa ibang bata? Tanong niya. Masakit po ang tiyan ko, Papa, mahina nitong sagot, at nakita niya ang bahagyang pamumula ng pisngi ni Naya. Agad siyang nag-alala. Binitbit niya si Naya papunta sa eskwelahan, alam niyang nandoon si Sina. Pagdating nila, nakita niya si Sina na abala sa pag-aayos ng mga upuan. Guro, maari niyo bang tingnan si Naya? Masama ang pakiramdam niya, sabi ni Lucas, ang kanyang boses ay tila may bahid ng pag-aalala na bihirang marinig. Agad na lumapit si Sina kay Naya. Hinawakan niya ang noo ng bata. Mainit. Siguro nilalagnat. May gamot ba kayo rito, Kapitan? Wala. Kukunin ko sa barracks, sagot ni Lucas, at akmang aalis na. Huwag na, Kapitan. Mayroon ako rito. Kinuha ni Sina ang kanyang maliit na bag at kinuha ang kanyang personal na first aid kit. Ipinunas niya ang basang bimpo sa noo ni Naya at kinumutan ang bata. Ayos lang yan, Naya. Mawawala din ang sakit. Nakatayo lang si Lucas, pinapanood ang bawat galaw ni Sina. Ang pag-aalala sa mukha nito.
Ang lambing ng kanyang kamay habang hinahaplos ang buhok ni Naya. Ang simpleng pag-aalaga na iyon na matagal nang hindi niya nakikita ay tila bumubura sa kanyang mga pagdududa. Hindi lang ito isang idealista. May puso siya. Isang malaking puso na tila kayang yakapin ang sakit ng buong mundo. Maraming salamat, guro, mahinang sabi ni Lucas. Ngumiti si Sina, isang tunay na ngiti at sa sandaling iyon, tila lumiwanag ang buong silid. Wala iyon, kapitan. Trabaho ko rin ito. Bukod sa pagtuturo, ang alagaan ang mga batang ito. Sa sumunod na mga araw, mas madalas silang nagkikita. Hindi dahil sa gusto nila, kundi dahil sa pangangailangan ng barangay. Nagkaroon ng mga insidente ng pananakot sa labas ng malayo, at kinailangan ni Sina ang tulong ng militar upang ma-escort ang mga supply. Isang araw, habang tinutulungan ni Sina ang ilang bata na magtanim ng gulay sa bakuran ng eskwelahan, nakita niya ang ilang anino na gumagalaw sa di kalayuan. Mga lalaki, nagtatago sa likod ng mga puno at tila nakatingin sa direksyon ng eskwelahan. Agad siyang nagpadala ng scout. Kapitan, sabi ng isang sundalo sa radyo, may mga armadong grupo sa gawing silangan. 5 katao, tila nagmamanman. Naramdaman ni Lucas ang isang mabilis na tibok sa kanyang dibdib. Balagtas. Alam niya. Hindi ito basta-basta. Ang mga galaw ni Balagtas ay laging may motibo. At hindi niya hahayaan na may masamang mangyari sa malayo, lalo na kay Naya. O kay Sina. Isang kakaibang pag-aalala ang bumalot sa kanya nang maisip niya ang huling pangalan. Kinuha niya ang kanyang AG-16 na. Alpha Team, sumama kayo sa akin. Beta Team, bantayan ang eskwelahan. Huwag kayong lilingat. Pumunta siya sa likod ng mga puno, kasama ang kanyang mga tauhan, at tahimik na inakyat ang burol. Nakita niya ang 5 lalaki. Nag-uusap sila at isa sa kanila ang maihawak na binokular na katutok sa eskwelahan. Narinig niya ang pangalan ni Balagtas. Nagsigna si Lucas sa kanyang mga tauhan. Sa akin ang leader. Nagsimula ang putukan. Mabilis ang kanyang paggalaw at agad niyang pinabagsak ang 2 lalaki. Nataranta ang iba. Ang leader, na may nakatagong tattoo sa liig, ay nagtangkang tumakas. Hinabol siya ni Lucas. Nagkaengkwentro sila at sa huli, nabaril niya ito sa balikat. Sino ang nagpadala sa iyo? Tanong ni Lucas habang itinutok ang baril sa lalaki. Commander Balagtas, may kailangan lang kaming gawin sa babae. Sagot ng lalaki na tila naghihingalo. Babae. Aling babae? Sina? O isang iba pang babae na konektado sa mga bata? Naguluhan si Lucas, ngunit may isang bagay ang naging malinaw. Hindi niya hahayaang may masamang mangyari sa kanila. Kailangan niyang bantayan si Sina. Lalo na kay Naya. Nang gabing iyon, habang naglalakad siya sa labas ng eskwelahan, nakita niya si Sina na nag-iisa sa ilalim ng ilaw ng gasera. Nagbabasa ito ng libro at tila may sinusulat sa kanyang notebook. Nakapikit ito saglit at sa pagtataas niya ng kanyang kamay upang haplusin ang kanyang noo, nakita ni Lucas ang isang bagay. Isang maliit, hindi gaanong napapansing peklat sa loob ng kanyang pulsuhan. Biglang bumalik sa kanyang isipan ang isang lumang litrato mula sa intelligence report. Isang file tungkol sa isang kaso ng kidnapping na may ilang malabo at hindi makatotohanang detalye. Ang larawan ng isang ina na naglaho kasama ang isang sanggol na sinabing namatay. At may nakasulat na description. Isang kakaibang peklat sa pulsuhan ng ina. Hindi kaya eh. Bulong ni Lucas sa sarili, ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Ang pag-aalinlangan sa mukha ni Sina nang makita niya si Naya. Ang kakaibang koneksyon sa pagitan nila. Ang peklat. Hindi ito maaaring maging isang simpleng pagkakataon. Tinitigan ni Lucas ang peklat sa pulsuhan ni Sina. Nanginginig ang kanyang kamay. Ang katotohanan ay tila isang malaking halimaw na dahan-dahang lumalabas sa anino. Hindi na nakatulog ng maayos si Alonsina, Sina Reyes, mula nang marinig ang huling salita ni Kapitan Lucas, hindi ka dapat dito. Ang mga salitang iyon ay tila multo na bumubulong sa kanyang isipan, kasama ang hindi maipaliwanag na pagkakaugnay na naramdaman niya kay Naya. Sino ba talaga ang bata? At bakit ang mga mata nito ay tila naglalaman ng isang pamilyar na kalungkutan na matagal na niyang sinubukang ibaon sa limot?
Ang malalim na peklat sa kanyang pulsuhan ay patuloy na naramdaman, isang pisikal na paalala ng kanyang pinakamadilim na sandali. Maamsi na, ito po ang mga tabla para sa library, sigaw ni Mang Tonyo kinabukasan, binasag ang kanyang pagmumuni-muni. Ang proyektong paggawa ng maliit na library para sa mga bata ay nagsimula. Iyon ang kanyang inisyatibo, at sa kanyang sorpresa, si Kapitan Lucas mismo ang nagbigay ng pahintulot at nag-atas ng kanyang mga tauhan upang tumulong. Isang kakaibang alyansa. Sa simula, puro pagtutol at pag-aalinlangan ang nabasa niya sa mga mata ni Lucas. Ngayon, kailangan nilang magtrabaho ng magkasama. Sa ilalim ng matinding sikat ng araw, magkatulong silang nagbubuhat ng mga tabla, nagtatayo ng mga estante, at nag-aayos ng mga lumang libro na naipon sa barangay. Tahimik lang si Lucas, seryoso, at ang kanyang mga utos sa kanyang mga tauhan ay tiyak at direkta. Ngunit habang nagtatrabaho, dahan-dahan, may mga sandali na tila bumubukas ang matigas niyang baluti. Isang tanghali, habang nagpapahinga sila, nagbigay si Sina ng inuming tubig sa mga sundalo. Inabot niya ang isa kay Lucas, na kinuha niya ng walang imik. Salamat, guro, mahina niyang sabi, at sa isang iglap, nakita ni Sina ang bahid ng kapayapaan sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, hindi siya isang kapitan ng militar, kundi isang ordinaryong tao na napagod sa trabaho. Kapitan, bakit niyo po naisip na maging sundalo? Tanong ni Sina, hindi niya alam kung bakit niya ito naitanong. Tumingin si Lucas sa malayo, sa mga bundok. Upang protektahan ang mga inosente. Ang mga taong walang laban. Hindi niya idinetalye, ngunit sa paraan ng kanyang pagsasalita, ramdam ni Sina ang bigat ng responsibilidad na kanyang pinasan. Naisip niya ang kanyang sarili, ang pagtuturo, ang paghahanap ng kabuluhan. Sa isang paraan, pareho lang sila. Isang hapon, habang abala si Sina sa pag-aayos ng mga kulay na papel sa dingding ng library, lumapit si Naya, maihawak na isang piraso ng papel. Guro, tingnan niyo po ang ginuhit ko. Ngumiti si Sina at kinuha ang papel. Isang batang babae ang nakaguhit, may mahabang buhok, at nakasuot ng isang kakaibang kwintas na may disenyo ng isang nagliliwanag na bituin. Sa gilid nito, nakaguhit ang isang babae, na may mahabang buhok din, at nakayakap sa bata. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Sina. Ang kwintas. Ang bituin. Nakita na niya iyon. Isang mabilis na pag-flashback ang dumaan sa kanyang isipan, isang maliit na kahon na nakatago sa kanyang aparador, at sa loob nito, isang kwintas. Ang kwintas na binili niya para sa kanyang. Pinigilan niya ang kanyang hininga. Naya, ang kwintas na ito saan mo nakita? Tanong ni Sina, ang kanyang boses ay nanginginig. Nagkibit balikat si Naya. Hindi ko po alam. Nakita ko lang po sa panaginip ko. Tumingin si Sina kay Naya, ang kanyang puso ay tila dinudurog. Panaginip? O isang malalim na koneksyon na hindi niya maintindihan? Lumapit si Lucas, na mukhang abala rin sa pagtingin sa mga guhit ni Naya. Tiningnan niya ang guhit, at sa isang iglap, tila may kakaibang pagtataka sa kanyang mga mata, ngunit mabilis din itong nawala. Magaling ang guhit mo, Naya, sabi ni Lucas, na tila ibinabalik sa normal ang usapan. Ngunit hindi nawala ang pangamba sa dibdib ni Sina. Ilang araw ang lumipas, at ang library ay unti-unting nabubuo. Nakaramdam si Sina ng kaunting pag-asa. Ngunit ang mga kakaibang pangyayari ay hindi rin nawawala. Minsan, habang naglalakad siya sa paligid ng barangay, narinig niya ang mga bulong-bulungan ng mga matatanda. Nabalitaan mo ba, Aling Nena? May lumang alamat daw na nagsasabing may kaluluwa ng isang nawalang ina na nagpaparamdam sa lugar na ito. Naghahanap daw ng anak, sabi ng isang babae sa kausap nito. Nga. Siguro iyon ang kaluluwa ng bata na kinuha ng mga halimaw noon. Kawawa naman, dagdag ng isa pa. Kinilabutan si Sina. Nawawalang ina. Kinuha ng mga halimaw. Ang mga salitang iyon ay tila direktang tumama sa kanyang pinakamalalim na takot. Ang kanyang anak. Ang aksidente. Ang mga pilit na ibinaon sa limot na alaala. Gabi na at nag-iisa si Sina sa kanyang silid. Ginagawa niya ang kanyang lesson plan para bukas. Ang katahimikan ay tila nilalamon siya. Ang mga bulong-bulungan ng mga tao. Ang guhit ni Naya. Ang peklat sa kanyang pulsuhan. Nagsasama-sama ang lahat ng iyon, nagiging isang malaking tanong na hindi niya kayang sagutin.
Pumikit siya, pilit na inaalala ang mga detalye ng nakaraan. Ang araw ng aksidente. Ang putok. Ang dilim. Ang paggising niya sa ospital, ang kanyang mga magulang na lumuluha, nagsasabing kinawala na ang anak mo, Sina. Hindi natin kontrolado. Ngunit may bahagi sa kanya na tila may nakalimutang detalye. Isang pakiramdam na may hindi tugma. Biglang may kumatok. Napapitlag siya. Sino yan? Walang sumagot. Ngunit may narinig siyang kaluskos sa ilalim ng pinto. Dahan-dahan siyang lumapit at nakita ang isang sobre. Walang pangalan. Walang stamp. May kaba sa dibdib niya, dahan-dahan niyang kinuha ang sobre. Binuksan niya. Isang piraso ng papel. At isang linya lang ang nakasulat. Hindi namatay ang anak mo, guro. Nalaglag ang papel mula sa kanyang nanginginig na kamay. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Hindi namatay? Anong ibig sabihin ito? Hindi ito totoo. Pinipilit niya ang sarili na paniwalaan iyon. Pero ang kanyang puso ay tila tumatalon sa pag-asa at takot. Ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan ay tila gumuho sa isang iglap. Nagmamadali siyang lumabas ng silid, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot at pagdududa. Walang tao sa paligid. Ang eskwelahan ay tahimik at abandonado sa dilim. Walang makikita. Ngunit may naramdaman siyang kakaiba. Isang presensya. Sa di kalayuan, sa ilalim ng madilim na anino ng malaking puno ng mangga, nakatayo si Commander Balagtas. Ang kanyang mga mata ay tila nagnininga sa dilim, nakatutok kay Sina na nag-iisa, nalilito. Isang ngisi ang lumitaw sa kanyang labi. Kumakagat ka na, guro, bulong niya, ang kanyang boses ay tila hangin na humahangos sa gabi. Hindi namatay ang anak mo, guro. Ang mga salitang iyon na ibinulong ng hangin at sinundan ng nakakapanindig balahibong pananakot ni Commander Balagtas ay patuloy na umalinggaw sa isipan ni Kapitan Lucas de Guzman. Mula nang makita niya ang peklat sa pulsuhan ni Sina at ang reaksyon nito sa liham, alam niyang may nagaganap. Hindi ito simpleng pagtuturo. May mas malalim na dahilan si Alonsina Reyes sa pagdating sa malayo, isang dahilan na konektado sa isang nakabaon na nakaraan. At iyon ang kinatatakutan niya. Madalas niyang masumpungan ang sarili na palihim na minamatyagan si Sina. Naging abala ito, mas payat, at mayroon na ngayong hindi maipaliwanag na pag-aalala sa kanyang mga mata. Madalas itong makitang nagbabasa ng mga lumang dyaryo at nagtatanong sa mga matatanda tungkol sa mga pangyayari noon sa barangay. Ang kanyang pag-aalala ay lumala nang maramdaman niyang unti-unti nang nagiging bukas ang kanyang sarili kay Sina. Ang pag-aalala sa kanya ay hindi na lang dahil sa propesyonal na dahilan kundi dahil sa isang bagay na personal. Kapitan, may nangyari po sa bodega ng bigas, sigaw ng isang sundalo, binasag ang kanyang pagmumuni-muni. Agad siyang tumakbo patungo sa direksyon ng bodega. Nandoon na ang ilan niyang tauhan. Ang isang pader ay may butas, at ang ilang sako ng bigas ay nakakalat, ngunit walang nawawala. Ano ang nangyari rito? Tanong niya habang sinisipat ang paligid. Sir, may mga nakita po kaming anino na tumakbo palayo. Maliit na grupo lang po, pero may baril, sagot ng sundalo. Napailing si Lucas. Ito ang gawa ni Balagtas. Hindi ito nakaw kundi pananakot. Isang paraan upang iparamdam ang presensya nito, upang sirain ang kapayapaan sa barangay. At nang makita niya si Sina na lumalapit, kasama ang ilang magulang na nag-aalala, naramdaman niya ang matinding frustration. Ang presensya niya rito ay nagpapalala ng sitwasyon. Tila ginagawa niyang target ang buong malayo dahil sa kanyang paghahanap. Kapitan, ayos lang ba kayo? May nangyari po ba? Nag-aalalang tanong ni Sina, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Pananakot lang ito, guro. Walang dapat ikabahala, sagot ni Lucas, sinubukan niyang maging kalmado. Ngunit ang kanyang isip ay nagtatrabaho. Alam niyang direktang may kinalaman ang mga galaw ni Balagtas sa pagdating ni Sina. Lumipas ang ilang araw, at ang presensya ni Sina ay lalong nagiging sentro ng pag-aalala ni Lucas. Nakita niya ang isang matandang babae na nakikipag-usap kay Sina. Pagkatapos ng usapan, nakita niyang bumalik si Sina sa silid-aralan, kinuha ang kanyang notebook, at nagsimulang sumulat ng mabilis. Alam niyang patuloy itong nag-imbestiga. Patuloy itong naghahanap ng kasagutan. Isang gabi, nagpasya siyang harapin si Sina.
Kailangan niyang maging prangka. Guro, kailangan mong huminto, sabi ni Lucas, nang makita niya si Sina na nag-iisa sa labas ng eskwelahan, nakatingin sa malayo. Lumingon si Sina. Huminto sa ano, kapitan, may pagtataka sa kanyang boses. Sa paghahanap. Sa pag-uusisa tungkol sa nakaraan. Delikado, mariing sabi ni Lucas. Umisi si Sina, isang ngiting mapait. Paano ko hihinto, kapitan? Kung ang nakaraan mismo ang humahabol sa akin. Hindi mo naiintindihan. Naiintindihan ko. Mas marami pa akong alam sa inaakala mo, sabi ni Lucas, ang kanyang boses ay may bahid ng pagod. Ang mga inosenteng tao rito ang magdurusa dahil sa paghahanap mo. At paano naman ang mga inosenteng nawala? Ang mga batang inagaw sa kanilang mga ina. Halos pasigaw na sabi ni Sina, ang kanyang mga mata ay puno ng galit at sakit. Hindi ko pwedeng baliwalain iyon, kapitan. Hindi ko pwedeng ipikit ang mata ko sa katotohanan. Ang katotohanan ay pwedeng pumatay, sigaw ni Lucas, hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Nagsisi agad siya nang makita ang pagkabigla sa mukha ni Sina. Guro, pakinggan mo ako. Ang lugar na ito ay may sariling mga lihim. At ang pagbubunyag sa mga iyon ay magdudulot ng gulo. Pero may kinalaman sa akin ang gulong iyon, hindi ba? Tanong ni Sina, ang kanyang tinig ay mahina. May kinalaman sa pamilya ko. Natigilan si Lucas. Napakapatalim ng pagkakatingin ni Sina sa kanya. Alam niya. May alam si Sina. Hindi niya lang lubos na maintindihan ang lahat ng detalye. Kahit na, hindi ka pwedeng maging bayani rito. Hindi ito ang lugar para sa ganoon. Kung hindi ako, sino? Sino ang maghahanap ng hustisya? Sino ang magbibigay ng boses sa mga nawala? Ang kanyang boses ay tila nagpupumiglas, puno ng emosyon. May kinalaman sa akin ang lahat ng ito, kapitan. At hindi ko hahayaang matulog ang katotohanan. Nagkatinginan sila, ang tensyon ay bumalot sa kanila. Ayaw niyang sabihin ang buong katotohanan. Natatakot siya. Natatakot siyang malalaman ni Sina ang buong lawak ng panganib, at higit sa lahat, natatakot siyang mawala ang proteksyon niya kay Naya. Ang bata. Ang kanyang anak-anakan. Bahala ka, guro, sabi ni Lucas, sa huli, sumuko siya. Alam niyang kahit anong sabihin niya, hindi magbabago ang isip ni Sina. Iyon ang simula ng isang tahimik na labanan sa pagitan nila. Si Sina ay patuloy sa kanyang paghahanap. At si Lucas ay patuloy sa pagbabantay. Isang hapon, pumunta si Sina sa palengke upang bumili ng mga sariwang gulay para sa kanyang mga estudyante. Si Naya, na labis na mahilig sa mga bulaklak, ay nagpasya na samahan si Sina sa gilid ng kagubatan, hindi kalayuan sa palengke, upang pumitas ng mga ligaw na bulaklak. Pinayagan sila ni Lucas, ngunit may ibinigay siyang mga sundalo upang magbantay sa kanila. Habang abala si Sina sa pagpili ng mga gulay, narinig niya ang malakas na sigaw mula sa direksyon ng kagubatan. Naya! Agad siyang tumakbo. Nakita niya ang dalawang sundalo na nagpapaputok sa direksyon ng kagubatan. Ma'am! Nawawala po si Naya. May nakita po kaming tumakbo papalayo, sigaw ng isang sundalo. Parang tumigil ang mundo ni Sina. Naya! Nawawala. Ang kanyang puso ay tila dinudurog. Naya! Naya, sigaw niya at tumakbo siya papasok sa kagubatan, hindi iniisip ang panganib. Guro! Bumalik ka, sigaw ng mga sundalo, ngunit hindi niya sila pinansin. Sa barracks, narinig ni Lucas ang mga putok ng baril at ang mga sigaw mula sa malayo. Agad niyang kinuha ang kanyang baril at nagmadaling tumakbo. Nang marating niya ang palengke, nakita niya ang kaguluhan. Ano ang nangyari? Tanong niya, galit. Sir! Nawawala po si Naya. At tumakbo po si Maamsi na papasok sa gubat para hanapin, sagot ng sundalo, namumutla. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Lucas. Naya! Sina! Sabay-sabay silang nasa panganib. Ito na nga ang kinatatakutan niya. Alpha Team, sumama kayo. Kailangan nating mahanap sila ngayon. Tumakbo siya, ang kanyang puso ay tila sasabog sa dibdib. Tinahak niya ang daan papasok sa kagubatan at nakita ang mga bakas ng sapatos ni Sina. Sina! Naya, sigaw niya. Narinig niya ang mahinang iyak. Mabilis siyang tumakbo sa direksyon ng tunog.
At doon niya nakita. Si Naya, nakaupo sa ilalim ng isang malaking puno, umiiyak. At si Sina, nakayakap dito, niyugyug ang bata. Ang mga mata ni Sina ay puno ng luha, at sa pagyakap niya kay Naya, narinig ni Lucas ang mga salitang tumagos sa kanyang kaluluwa. Naya ko, aking munting alitaptap, salamat sa Diyos at ligtas ka di. Tumigil ang paghinga ni Lucas. Alitaptap. Ang tawag na iyon. Ang tawag na nakasulat sa isang confidential report na kanyang binasa 7 taon na ang nakakaraan. Ang report tungkol sa isang inang nawawala at ang sanggol na sinabing namatay sa aksidente. Ang report na may nakasulat na nickname of the child's mother's child, alitaptap, Firefly. Ang peklat sa pulsuhan. Ang mga mata ni Naya. Ang koneksyon. Ang lahat ng piraso ay biglang nagdikit. Si Alonsina Reyes. Ang ina. Ang babaeng matagal na niyang hinahanap. Ang ina ni Naya. Nakatayo lang si Lucas, tulala, habang nakatingin kay Sina na nakayakap kay Naya. Ang kanyang mundo ay gumuho. Ang lihim na matagal niyang kinimkim, ang taong kanyang pinoprotektahan, ay nasa harapan niya. At ang babaeng halos hindi niya magawang pagkatiwalaan ay ang ina ng bata na pinakamamahal niya. Isang malalim na sakit, pagkagulat at pagkalito ang bumalot sa kanya. Hindi niya alam kung paano niya haharapin ang katotohanan ito. Naya ko, aking munting alitaptap, salamat sa Diyos at ligtas ka di. Paulit-ulit na umalingaw ang mga salitang iyon sa kanyang isipan, tila isang sumpa o isang panalangin. Ang pag-iyak ni Naya, ang init ng katawan nito sa kanyang bisig, at ang pagkakayukod ni Kapitan Lucas sa kanilang harapan na may matinding pagkagulat sa kanyang mukha. Alitaptap. Ang tawag na iyon. Ang tawag na inilaan niya para sa kanyang anak. Binasag ni Lucas ang katahimikan. Sina, kailangan nating mag-usap. Ang boses niya ay mahina, tila nag-aalangan, isang boses na hindi pa niya narinig mula sa matigas na kapitan. Hindi na niya kayang magsalita. Ang kanyang mundo ay umikot. Ang lahat ng mga piraso ng puzzle na matagal nang nawawala ay biglang nagdikit. Ang kakaibang koneksyon niya kay Naya. Ang peklat sa kanyang pulsuhan. Ang mga bulong-bulungan ng mga matatanda. Ang liham. At ngayon, ang salitang kialitaptap. Bumalik sila sa eskwelahan. Pinatulog ni Sinaya na halos himatayin sa pagod at takot. Ang maliit na katawan ni Naya ay mahigpit na nakakapit sa kanyang kamay na tila ayaw nang bumitaw. Habang pinapanood niya ang bata, lumalim ang sakit sa kanyang dibdib. Bakit? Bakit niya naramdaman ang pag-ibig na ito sa loob ng ilang araw lang? Bakit tila ito ang tugon sa matagal nang nawawalang bahagi ng kanyang kaluluwa? Nang tuluyan nang makatulog si Naya, lumabas si Sina ng silid-aralan. Naroon si Kapitan Lucas, nakaupo sa isang silya, ang kanyang ulo ay nakayuko. Sa pagkakita niya kay Sina, dahan-dahan itong nagtaas ng tingin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod at isang emosyon na hindi niya maintindihan, pagkabigla, pagsisisi at pag-aalala. Sinati. Simula ni Lucas. Paano, iyon lang ang tanging lumabas sa bibig ni Sina. Ang kanyang boses ay nanginginig, halos hindi marinig. Paano si Naya? Tumayo si Lucas. Lumakad ito papalapit, ngunit huminto nang makita ang pagkakaroon ng tensyon sa katawan ni Sina. Noong 7 taon na ang nakakaraan, nagkaroon kami ng operasyon sa isang kampo ng mga rebelde. Isang pugad ng bandido na pinamumunuan ni Commander Balagtas. Nandoon ka. Nasa loob ka ng kampo bilang bihag. Sa gitna ng putukan nakita ko si Naya. Kinuha ni Lucas ang isang maliit na folder mula sa kanyang bag at inabot kay Sina. May naiwan kang kumot. At isang kwintas. Nasa report ang lahat. Nanginginig ang mga kamay ni Sina habang kinuha ang folder. Binuksan niya. Mga litrato. Mga report. Ang petsa. Ang lugar. At sa huling pahina, ang larawan ng kanyang pulsuhan, may bilog sa peklat. At ang salitang kialitaptap. Hindi ito tutul. Bulong ni Sina, halos mawalan ng hangin. Sinabi ng pamilya ko aksidente. Nasunog ang kotse. Walang nakaligtas. Niligtas ko si Naya. Nakaalis ang mga rebelde at ikaw nawalan ka ng malay. Hindi ka na namin nakita. At ang bata wala kaming ibang pagpipilian.
Ayokong mapunta siya sa mga social worker. At alam kong hahanapin siya ni Balagtas. Kaya inako ko siya. Pinrotektahan ko siya. Sa abot ng aking makakaya. Ang boses ni Lucas ay puno ng pighati. Hindi niya narinig ang huling mga salita ni Lucas. Ang kanyang paningin ay lumabo sa mga luha. Ang kanyang anak. Buhay. Sinaya. Hindi siya namatay. Iniligtas siya. Ngunit ang galak na dapat niyang maramdaman ay agad na napalitan ng isang matinding galit. Ang kanyang pamilya. Nagsinungaling sila. Buong buhay niya, ipinaniwala nila sa kanya na patay na ang kanyang anak. Pinaniwala nila siya na siya ang may kasalanan. At si Lucas. Niligtas mo siya, bulong ni Sina, ang kanyang boses ay tumataas. Niligtas mo siya, Kapitan? At pagkatapos, itinago mo sa akin. 7 taon. 7 taon akong nabuhay na may pasakit. 7 taon akong pinaniwala na patay na ang sarili kong anak. At ikaw na alam ang katotohanan, itinago mo siya sa akin. Kailangan kong gawin iyon, Sina. Para sa kaligtasan niya. May naghahanap sa kanya. Delikado ang sitwasyon. Hindi ko pwedeng ipagsapalaran ang buhay niya para lang sa G. Hindi natapos ni Lucas ang kanyang sasabihin. Para lang sa akin. Para lang sa karapatan ko bilang isang ina, sigaw ni Sina. Tumakbo siya papalapit kay Lucas, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Wala kang karapatan. Wala kang karapatang ipagkait sa akin ang sarili kong anak. Ano ka? Diyos? Para magpasya kung sino ang may karapatang maging ina? Ang sakit sa kanyang dibdib ay mas matindi pa kaysa sa pisikal na sakit. Ang pagkabigla ay nagiging galit. Ang galit ay nagiging panunumbat. Hindi mo alam ang bigat ng sitwasyon, Sina, mahinang sabi ni Lucas, ang kanyang mga mata ay puno ng pighati. Ginawa ko ang pinakamabuti para sa kanya. Kung sinabi ko sa iyo noon, baka mas mapahamak siya. Mapahamak? Mas mapahamak pa sa halos mamatay ako sa pagdadala ng pasakit na siya ang patay na? Umiling-iling si Sina, hindi makapaniwala. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang magdesisyon para sa akin at sa aking anak? Sino? Narinig niya ang mahinang ungol mula sa silid. Sinaya. Nagising Sinaya. Tumayo si Sina, galit sa mga mata. Lumapit siya sa pinto, bubuksan na sana. Ngunit sa pagtingin niya sa sarili niyang mga kamay na nanginginig, sa kanyang mukha na basang-basa ng luha, naramdaman niya ang isang matinding pag-aalinlangan. Paano niya haharapin si Naya? Paano niya sasabihin ang lahat? Paano niya ipapaliwanag ang sakit na kanyang nararamdaman? Ang galit sa Lucas. Ang galit sa kanyang pamilya. Ang galit sa sarili niya. Sinati. Mahinang tawag ni Lucas. Huwag kang lumapit sa akin, sigaw ni Sina, na tila nagwala. Ayoko kang makita. Ayoko. Pinagtaksilan mo ako. Lahat kayo. Pinagtaksilan ninyo ako. Hindi niya kayang manatili sa lugar na iyon. Hindi niya kayang harapin si Lucas. Hindi niya kayang harapin si Naya. Hindi niya kayang harapin ang katotohanan. Tumakbo si Sina palabas ng eskwelahan sa gitna ng dilim. Ang kanyang mga luha ay nagpatuloy sa pag-agos at ang kanyang hininga ay humahabol. Tumatakbo siya, hindi niya alam kung saan, basta malayo sa sakit, malayo sa mga kasinungalingan, malayo sa lahat. Narinig niya ang tawag ni Lucas mula sa likuran, ngunit hindi niya pinansin. Kailangan niyang lumayo. Kailangan niyang mag-isa. Habang tumatakbo siya sa madilim na kalsada, hindi niya napansin ang anino na lumabas mula sa likod ng isang puno at tahimik na nakatayo, pinapanood ang kanyang pagtakbo. Si Commander Balagtas. Isang ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. Isang ngiting puno ng pagtatagumpay. Ang kanyang plano ay unti-unting nabubuo. Sa wakas, guro, bulong ni Balagtas, ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa hangin. Nalaman mo rin ang totoo. At ito pa lang ang simula. Huwag kang lumapit sa akin. Ayoko kang makita. Ayoko. Pinagtaksilan mo ako. Lahat kayo. Pinagtaksilan ninyo ako. Umalingaw-ngaw ang mga salita ni Sina sa isipan ni Kapitan Lucas, bawat isa ay tila punyal na tumatama sa kanyang dibdib. Pinanood niya ang pagtakbo nito sa dilim, ang kanyang puso ay tila dinudurog. Alam niyang nasasaktan ito.
Alam niyang naguguluhan ito. Ngunit ang paraan nito ng pagpuna sa kanyang pagtatago ng katotohanan ay nagdulot ng matinding sakit. Ginawa niya ang lahat para maprotektahan si Naya. At ngayon, siya pa ang lumalabas na kontrabida. Hinabol niya si Sina, ngunit bago pa man niya ito maabutan, nawala na ito sa kanyang paningin sa dilim ng gabi. Nandoon siya sa labas ng eskwelahan, nakatayo, at ang lamig ng hangin ay tila nagpaparamdam sa kanya ng lamig sa kanyang puso. Sir Kapitan, narinig niyang tawag ni Mang Tonyo. Ayos lang po ba kayo? Napalingon si Lucas. Ayos lang ako, Mang Tonyo. Ang bata si Naya. Nandoon po, tulog. Nagulat lang po kanina, sagot ni Mang Tonyo, na tila alam ang nangyari. Bumalik si Lucas sa loob ng eskwelahan. Tiningnan niya si Naya, na mahimbing na natutulog, walang kamalay-malay sa kaguluhan na bumabalot sa mundo ng kanyang mga magulang. Ang inosente nitong mukha ay tila bumubulong sa kanya ng kanyang misyon, protektahan siya. Umupo si Lucas sa isang tabi, ang kanyang mga siko ay nakapatong sa kanyang tuhod, at ang kanyang ulo ay nakayuko. Hindi niya alam kung paano niya haharapin si Sina. Paano niya ipapaliwanag ang mga desisyon na kanyang ginawa? Ang pagtatago ng katotohanan ay hindi madali. Bawat araw, bawat sandali, ang bigat ng lihim ay nakapatong sa kanyang balikat. At ginawa niya iyon para sa kaligtasan ni Naya. Bulong niya sa sarili. Hindi siya handa rito. Hindi siya handa sa emosyonal na digmaan. Sanay siya sa bala at sigaw, hindi sa luha at sumbat. Ilang oras ang lumipas. Hindi pa rin bumabalik si Sina. Nagpadala siya ng mga tauhan para hanapin ito, ngunit wala silang nakita. Ang pag-aalala ni Lucas ay lalong lumala. Alam niyang delikado ang malayo, lalo na sa gabi. Sir, may tinanggal po kaming mga nakakabit na device sa gilid ng barangay, sabi ng isang sundalo kinabukasan, habang nag-uulat. Listening device po. Mukhang matagal na nilang inilagay. At may mga bakas po ng sasakyan na nag-abang sa labas ng forestry. Balagtas, bulong ni Lucas. Opo, sir. At may nakita rin po kaming trail papasok sa gubat. Mukhang hinahanap nila ang ruta papunta rito. Kinabahan si Lucas. Kung totoo ang hinala niya, ginagamit ni Balagtas si Sina upang mas mapalapit sa malayo o mas malalim pa rito, kainaya. Ang galit niya kay Sina ay napalitan ng isang matinding pag-aalala at determinasyon. Hindi niya pwedeng hayaang mapahamak ang dalawang babaeng ito. Kailangan niyang gumawa ng mas malaking hakbang. Pumunta si Lucas sa kanyang command center at tinawagan ang kanyang superior. General, kailangan ko ng karagdagang puwersa sa malayo, mariing sabi ni Lucas, ang kanyang boses ay walang pag-aalinlangan. Kapitan de Guzman, alam mong limitado ang resources natin. Mayroon bang malaking insidente? Tanong ng general. Mayroon, General. Ang Commander Balagtas ay mas aktibo ngayon. At mayroon kaming sitwasyon sa loob ng barangay na nangangailangan ng mas maraming seguridad, sabi ni Lucas, alam niyang malaking risk ang gagawin niya. Mayroong isang bata rito na nasa panganib at ang pagkakakilanlan niya ay mahalaga. May koneksyon siya sa isang nakaraang kaso na alam kong nasa inyong records. Isang kidnapping case, 7 taon na ang nakakaraan. Ang bata ay si Naya. Nagkaroon ng mahabang katahimikan sa kabilang linya. Alam ni Lucas na ang pagbanggit sa kidnapping case na iyon ay may malaking epekto. Ito ay isang kaso na halos inilibing na ng gobyerno dahil sa sensitibong koneksyon nito sa isang maimpluwensyang pamilya. Kapitan de Guzman, alam mo ang ibig sabihin niyan, hindi ba? Mahinang tanong ng general. Opo, General. Alam ko. Ngunit ang buhay ng bata ang nakataya rito. At may kinalaman din ang ina. Ang ina ay narito na rin sa malayo, sabi ni Lucas, ang kanyang boses ay matatag. Ang ina. Sino? Si Alonsina Reyes, General. Ang guro. Siya ang nawawalang ina ng bata. Isang malalim na buntong hininga ang narinig niya mula sa general. Bigyan mo ako ng oras, Kapitan. Tatawagan kita. Binaba ni Lucas ang telepono at tumingin sa mapa ng malayo. Ang kanyang mga desisyon ay maaaring magpabago ng kanyang buhay, ng kanyang karera. Ngunit walang iba ang mahalaga kundi ang kaligtasan ni Naya at ni Sina. Dumating ang gabi. At dumating din si Sina. Natagpuan siya ng mga sundalo na naglalakad sa kalsada, malayo sa barangay.
Ang kanyang mga mata ay pamamaga at ang kanyang mukha ay maputla. Hindi siya umimik. Basta dumiretso siya sa kanyang silid at nagkulong. Sinubukan siyang kausapin ni Lucas, ngunit hindi siya pinansin ni Sina. Ang kanyang puso ay kumikirot. Ito ang pinakamahirap na laban na kanyang kinakaharap. Hindi siya makalapit. Hindi niya kayang paliwanagan ang taong matagal na niyang pinoprotektahan at ngayon ang taong kanyang minamahal. Minamahal niya si Sina. Ang idealismong minsan niyang pinagtatawanan ay nagbigay ng kulay sa kanyang matigas na mundo. Ang tapang nito, ang pagmamahal nito sa mga bata, ang lahat ng iyon ay nagpapakita ng isang babaeng karapat-dapat ipaglaban. Kinabukasan, nagkaroon ng gulo sa isang maliit na bukirin sa labas ng malayo. Mga nagbabantang tao. Mga bandido. Mabilis na rumesponde si Lucas at ang kanyang mga tauhan. Napansin niya ang isang kakaibang formation ng mga kalaban. Hindi ito pangkaraniwang pananakot. Ito ay isang pagsubok. Isang pagsubok sa kanilang depensa. Naramdaman ni Lucas ang isang malamig na kaba sa kanyang dibdib. Pinalibutan niya ang lugar, at sa kanyang pagmamatsyag, nakita niya ang isang bahagyang senyales sa lupa. Isang maliit na marka na tila sadyang ginawa. Isang senyales. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Kailangan niyang tawagan si Sina. Kailangan niyang babalaan ito. Sina, sabi niya nang sagutin nito ang tawag, ang kanyang boses ay nagmamadali. Makinig ka. May darating. Kailangan mong. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, narinig niya ang isang malakas na putok. Isang putok ng baril. Hindi sa kanyang lokasyon, kundi sa malayo. Sa direksyon ng eskwelahan. Nalaglag ang kanyang cellphone. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi. Hindi ito mangyayari. Hindi niya hahayaang mangyari ito. Naya. Sinati. Bulong ni Lucas, habang ang kanyang puso ay tila sasabog. Ang kanyang isip ay gulo at isang malalim na pangamba ang bumalot sa kanya. Narinig niya ang sigawan mula sa barangay. Ang kaguluhan ay nagsimula na. Ang pagputok ng baril. Isang tunog na tumago sa katahimikan, sumunod ang sigawan ng mga tao at ang tunog ng mga yabag na nagmamadali. Parang kidlat na tumama sa kanya. Lumabas si Alonsina, Sina Reyes mula sa kanyang silid, ang puso ay kumakabog ng malakas. Naya, ang una niyang naisip. Tumakbo siya patungo sa silid-aralan kung saan natutulog si Naya. Nandoon pa ang bata, nagising sa ingay, ang mga mata ay nanlalaki sa takot. Ma'am Sina, ano po yon? Mahina nitong tanong, ang kanyang maliit na kamay ay kumapit sa kamay ni Sina. Wala yon, Naya. Huwag kang matakot, sinubukan niyang maging matatag, kahit ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nanginginig sa takot. Kailangan nating lumabas dito. Ngayon na. Ngunit huli na. Ang mga pinto ng eskwelahan ay biglang bumukas. May ilang armado, nakamaskara, ang pumasok. Sila ang mga tauhan ni Balagtas. Hanapin ang bata. Ang bata na iyan ang kailangan ni Commander, sigaw ng isang lalaki. Pinisil ni Sina ang kamay ni Naya. Sumama ka sa akin. Mabilis. Itinulak niya si Naya sa likuran ng mga lumang estante, kasama ang ilang bata na nagtago rin doon. Huwag kayong lalabas. Intindihin niyo ako. Hinding-hindi kayo lalabas. Narinig niya ang mga yabag, ang paghahanap sa bawat sulok. Ang kanyang puso ay halos lumabas sa dibdib. Kailangan niyang ilihis ang atensyon ng mga ito. Hoy! Ano ang ginagawa ninyo rito? Sigaw ni Sina, habang lumabas siya sa kanyang pinagtataguan. Umalis kayo! Mga demonyo kayo! Umalis kayo sa lugar na ito. Lumingo ang dalawang lalaki. Ikaw pala, guro. Ikaw ang nanay ng bata, hindi ba? May ngisi sa boses ng isa. Inutos ni Commander na dalhin ka sa kanya. Mukhang nagugustuhan ka niya. Naramdaman ni Sina ang isang matinding takot, ngunit hindi niya ipinakita. Kailangan niyang maging matatag. Para kay Naya. Hindi ko alam ang sinasabi niyo. Lumayo kayo sa akin. Sumugod ang dalawang lalaki. Sinubukan niyang lumaban, ngunit masyado silang marami. Tinulak siya sa dingding at narinig niya ang tunog ng pagkabali ng ilang gamit. Tumama ang kanyang ulo sa isang tabla at naramdaman niya ang matalim na sakit. Ang lahat ay naging malabo.
Ang mga sigawan, ang putukan mula sa labas, at ang mga salita ng mga lalaking naghahanap kay Naya. Nasaan ang bata? Hanapin niyo. Hindi tayo pwedeng bumalik na walang bata. Narinig ni Sina ang iyak ni Naya. Hindi. Hindi niya pwedeng hayaang mangyari ito. Pinilit niyang bumangon kahit umiikot ang kanyang paningin. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita niya si Naya na hinila ng isang lalaki mula sa kanyang pinagtataguan. Naya, sigaw ni Sina habang pilit na gumagapang. Maam Sina, sigaw ni Naya na tila umiiyak na. Nang akmang hahawakan ni Sina ang kamay ni Naya, isang malaking anino ang bumalot sa kanya. Isang lalaki ang nakatayo sa kanyang harapan. Siya si Commander Balagtas. Nakasuot siya ng itim na damit at ang kanyang mga mata ay tila nagnininga sa dilim. May isang mapanuksong ngiti sa kanyang labi. Magandang gabi, Alonsina Reyes. O mas maganda kung tatawagin kitang dating guro. Ang kanyang boses. Ang boses na iyon. Ang boses na narinig niya sa kanyang mga bangungot. Ang boses na matagal na niyang sinubukang kalimutan. Ikaw, Lee. Bulong ni Sina, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa realization. Ikaw ang nasa likod nito. Tumawa si Balagtas, isang tawang malalim at nakakatakot. Ako. Hindi lang ako. Marami kami. At ikaw ang susi sa lahat ng ito. Lumapit siya kay Sina at yumuko upang maging kapantay nito. Alam mo ba, Alonsina, na ang anak mo ay hindi namatay sa aksidente? Ang kwento na iyan napakaganda. Naniwala ka ba talaga? Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Sina. Ang katotohanan. Ang liham. Ang lahat. Ikaw ang kumuha sa kanya, bulong ni Sina, ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Ako ang kumuha sa kanya. Isang gawaing pinlano ng matagal. Isang regalo. Para sa iyong pamilya, sabi ni Balagtas, ang kanyang mga mata ay tila nagniningas. Ang iyong ama. Ang kanyang mga kasalanan. Ang kanyang mga utang. Matagal na kaming naghahanap ng paraan upang sirain ang lahat ng kayamanan ng mga Reyes. At ikaw, ang kaisa-isang anak niya, at ang iyong sariling anak ang perpektong panimula. Parang bombang sumabog ang lahat sa isipan ni Sina. Ang kanyang pamilya. Ang kanyang ama. Ang kanilang kayamanan. Ang mga kasalanan. Lahat ay may kinalaman sa pagkawala ng kanyang anak. Hindi ito aksidente. Ito ay paghihiganti. Anong-anong ibig mong sabihin? Tanong ni Sina, ang kanyang boses ay nanginginig. Ang iyong ama, Alonsina, at ang kanyang mga kasosyo, ay bumuo ng isang sindikato na kumukuha ng lupa sa mga magsasaka sa Mindanao, pilit silang pinapalayas. Ang isa sa mga lupain na iyon ay sa akin. Ang aking buong pamilya ay nawala dahil sa kanila. At ang iyong ama ang mastermind. Nalaman ko ang tungkol sa iyong anak, ang iyong lihim na relasyon, at ang iyong pagbubuntis. Isang perpektong pagkakataon. Kinuha ko ang iyong anak. Itinago. At iniwan kang mamatay sa sakit. Akala ko, sapat na iyon. Pero mukhang matigas. Nagpakasal ka at patuloy na nabuhay. Umisi si Balagtas. At ngayon, bumalik ka. Dito pa sa aking teritoryo. Isang napakagandang pagkakataon upang tapusin ang sinimulan ko. Naramdaman ni Sina ang sakit na tumago sa kanyang buong katawan. Hindi lang ang pagkabigla ng katotohanan, kundi ang lamig na biglang lumukob sa kanya. Ang kanyang sariling pamilya. Ang kanyang ama. Ang tao na pinakamahal niya. Ang tao na pinaniwala niya. Sila ang dahilan ng lahat ng kanyang sakit. Sila ang nagtatago ng pinakamalaking kasinungalingan. Wala na siyang pinaniniwalaan. Wala na siyang pinanghahawakan. Ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan, ang kanyang idealismo, ang kanyang pag-asa, ay tila gumuho. Narinig niya ang sigaw ni Naya. Mama! Tinulak ni Balagtas si Sina. Ang kanyang mga tauhan ay hinawakan si Naya. Naya! Huwag, sigaw ni Sina, habang pilit na bumabangon, ngunit masyado na siyang mahina. Ang dugo ay umaagos mula sa kanyang ulo. Commander! May paparating! Mga sundalo, sigaw ng isang tauhan ni Balagtas.
Aalis na tayo, sigaw ni Balagtas. Tiningnan niya si Sina na nakahandusay. Hanggang sa muli, Alonsina. Mas marami pa akong sikreto na ibubunyag. Sikreto tungkol sa iyong pamilya na hindi mo kailanman naisip. Hinila ni Balagtas si Naya papalayo. Nakita ni Sina ang kanyang anak na pilit na kumakawala, umiiyak. Naya, sigaw ni Sina, ang kanyang boses ay punong-puno ng desperasyon. Sa isang iglap, isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Tumumba si Balagtas, may tama sa balikat. Ngunit nagawa pa rin itong hilahin si Naya at tumakbo sila papalayo, palalim sa dilim ng kagubatan. Nakita ni Sina ang anino ni Kapitan Lucas na tumakbo papalapit. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagkabahala. Nagawa niyang barilin si Balagtas, ngunit huli na. Naya! Naya di! Bulong ni Sina, habang ang kanyang mga mata ay nanlalaki, nakatingin sa direksyon kung saan nawala si Naya. Naramdaman niya ang kamay ni Lucas na umabot sa kanya. Ngunit tinulak niya ito. Ang sakit sa kanyang dibdib ay mas matindi pa sa pisikal na sugat. Ang galit. Ang kawalan ng pag-asa. Nawala na naman siya. Nawala na naman ang anak niya. At lahat ng ito ay dahil sa kanilang mga lihim. Ang lihim ni Lucas. Ang lihim ng kanyang pamilya. Ang digmaan na hindi niya naiintindihan. Ang kanyang paningin ay lumabo. Nakita niya si Lucas, nakatayo sa kanyang harapan, ang kanyang mukha ay puno ng pighati. Ngunit sa mga mata ni Sina, nakita niya ang pagkakanulo. Ang kasalanan. Ang katotohanan na ang anak niya ay muling nawala dahil sa mga lihim na pilit itinatago. Hindi na niya kayang lumaban. Nawalan siya ng malay, ang huling nakita niya ay ang madilim na mukha ni Lucas at ang alinggaw ng huling sigaw ni Naya. Bumagsak si Alonsina, Sina Reyes sa kanyang mga bisig. Walang malay, ang huling tunog na narinig ni Kapitan Lucas ay ang pangalan ni Naya. Ang kanyang ulo ay humaplos sa lupa habang maingat niya itong hiniga. Ang kaguluhan ay patuloy sa labas, ngunit sa sandaling iyon, ang tanging tunog na narinig niya ay ang mabilis na tibok ng kanyang sariling puso. Medics, sigaw niya, ang kanyang boses ay tila umalinggaw sa gabi. Dito. Dali. Mabilis na dumating ang kanyang mga tauhan, kasama ang medic. Sinuri nila si Sina. May tama po ang ulo, sir. Hindi po malalim pero kailangan ng paunang lunas. Dalhin siya sa pinakaligtas na lugar. Bantayan niyo, mariing utos ni Lucas. Kahit gulo ang lahat, ang isipan niya ay nakatuon sa isang bagay, Naya. At ang pagkawala ni Sina. 2 pagkawala sa loob lang ng ilang minuto. Sir Kapitan. Tumakas po sila. Palalim sa gubat, sigaw ng isang sundalo. Naggalit ang panga ni Lucas. Si Balagtas. Ang halimaw na iyon. Ang nagdala ng lahat ng gulo sa malayo. Ngunit hindi siya pwedeng magpadala sa galit. Kailangan niya ng plano. Kailangan niyang hanapin si Naya. At kailangan niya si Sina. Mabilis niyang sinuyod ang lugar at tiniyak na ligtas ang mga natitirang bata at sibilyan. Ang mga tauhan niya ay abala sa pagpapanatili ng seguridad. Ngunit ang kanyang isipan ay lumilipad na. Si Naya. Kung saan siya dinala. At si Sina. Ang galit sa mga mata nito bago siya mawalan ng malay. Ang lahat ng kasinungalingan. Ang lahat ng bigat. Kinabukasan, ang malayo ay tila isang lugar na binagyo. Mga sirang bahay. Mga bakas ng putukan. Ang mga tao ay nakatulala, puno ng takot. Ngunit hindi niya pwedeng magpakita ng kahinaan. Kailangan niyang maging matatag. Pumunta siya sa silid kung saan nakahiga si Sina. Gising na ito, nakaupo at nakatingin sa labas ng bintana. Ang kanyang mukha ay maputla at ang mga mata niya ay walang emosyon, tila isang patay na kaluluwa. Ang kanyang pulsuhan ay may benda. Sinati. Simula ni Lucas, ang kanyang boses ay mahina, puno ng panghihinayang. Hindi siya nilingon ni Sina. Lumapit si Lucas. Yumuko siya, at sa sandaling iyon, sa unang pagkakataon, lumabas sa kanya ang isang pagsisisi na hindi niya kailanman inakala. Patawarin mo ako, Sina, bulong ni Lucas, ang kanyang boses ay nanginginig. Patawarin mo ako sa lahat ng kasinungalingan. Sa lahat ng pagtatago. Alam kong hindi sapat ang mga salitang ito, pero sana bigyan mo ako ng pagkakataon na ipaliwanag.
Nanatiling tahimik si Sina. Nasa panganib siya, patuloy ni Lucas, ang kanyang mga mata ay mataman. Alam ko kung saan siya dinala. At alam ko kung sino ang nasa likod nito. Hindi lang si Balagtas. May koneksyon siya sa pamilya mo, Sina. May malalim na kasaysayan na kailangan mong malaman. Unti-unting lumingon si Sina, ang kanyang mga mata ay nanlalaki, tila walang buhay. Anong koneksyon? Ang iyong ama at ang kanyang mga kasosyo. Sila ang dahilan ng pagiging commander ni Balagtas. Sila ang dahilan ng paghihiganti niya, sabi ni Lucas, ang kanyang boses ay puno ng pighati. Ang kidnapping kay Naya ay hindi random. Ito ay bahagi ng kanyang plano. Dahil sa pagkuha ng lupa sa mga magsasaka, sa lahat ng masamang ginawa ng pamilya mo. Nanlaki ang mga mata ni Sina. Ang mga salita ni Balagtas. Ang mga bulong-bulungan. Ang lahat ay nagdikit. Ang sakit ay nagbalik. Ngunit ngayon, ito ay may direksyon. Hindi na lang ito sakit. Ito ay galit. At determinasyon. Ang pamilya ko, bulong ni Sina, ang kanyang boses ay puno ng sakit. Hindi ka nila sinabihan ang totoo. Pinrotektahan ka nila mula sa katotohanan. Ngunit iyon ang dahilan kung bakit napahamak si Naya. Dahil sa kanilang mga lihim at kasalanan, mariing sabi ni Lucas. 7 taon na akong nagtatago. Nag-iisa. Iniisip ko kung paano ko poprotektahan si Naya. Pero ngayon, nakita ko. Hindi ko kaya ng mag-isa. Kailangan kita, Sina. Kailangan natin ang isa't isa upang mahanap siya. Nakita ni Sina ang pighati sa mga mata ni Lucas. Hindi na ito ang matigas na kapitan na nakilala niya. Ito ay isang lalaking nag-iisa, nagdadala ng bigat ng lihim at responsibilidad. At sa unang pagkakataon, nakita niya ang sarili niya sa mga mata ni Lucas. Ang kanilang sakit. Ang kanilang pagkawala. Ang kanilang misyon. Anong plano mo? Tanong ni Sina, ang kanyang boses ay mahina ngunit may matinding determinasyon. Napangiti si Lucas. Isang ngiting hindi niya akalaing makikita niya sa harap ng lahat ng iyon. Ang kampo ni Balagtas ay nasa bulubundukin. Nandoon sila nagtatago. Kailangan nating makapasok doon ng tahimik. Kailangan nating iligtas si Naya. Tumango si Sina. Ang kanyang mga luha ay nagpatuloy sa pag-agos, ngunit hindi na ito luha ng kawalan ng pag-asa. Ito ay luha ng galit, ng determinasyon, ng pag-asa. Lumabas sila sa silid. Nagtipon si Lucas ng kanyang mga pinagkakatiwalaang tauhan. Ipinaliwanag niya ang sitwasyon, ang panganib at ang misyon. Ang bawat isa ay nakinig ng seryoso. Ang kanilang dedikasyon kay Kapitan Lucas ay malalim. Nagsimula silang magplano. Sinuri nila ang mga mapa ng bulubundukin. Tinipon ang lahat ng intelligence report tungkol sa mga galaw ni Balagtas. Binigyan ng mga lokal ang kanilang suporta, nagbahagi ng mga impormasyon tungkol sa mga lihim na daanan at mga kuta ng rebelde. Narinig ni Sina ang isang bulungan mula sa isang sundalo. Sir, nakita po namin ito kanina sa labas ng eskwelahan. Inabot ng sundalo kay Lucas ang isang maliit na bagay. Isang pangkabit ng buhok ng bata. Isang pangkabit na may kulay na alitaptap. Ang pangkabit na suot ni Naya noong huling beses niyang nakita. Kinuha ni Sina ang pangkabit mula sa kamay ni Lucas. Hinaplos niya. Ito ang tanda. Ang pag-asa. Ang patunay na buhay pa si Naya at naghihintay na mailigtas. Ang sakit ay naging kapangyarihan. Ang kawalan ng pag-asa ay naging inspirasyon. Humarap si Sina kay Lucas, ang kanyang mga mata ay nagnininga sa determinasyon. Hindi na ito ang naguguluhang guro. Ito ay isang ina na handang lumaban. Hahanapin natin siya, Kas, sabi ni Sina, ang kanyang tinig ay matatag at puno ng paninindigan. Ngayong alam ko na ang lahat, hindi ko hahayaang mawala ulit ang anak ko. Tumango si Lucas, ang kanyang mga mata ay naniningas. Nakatayo sila sa harap ng mapa, ang kanilang mga daliri ay nakaturo sa lokasyon ng kampo ni Balagtas. Ang kanilang mga puso ay iisa. Ang kanilang misyon ay malinaw. Ito ang simula ng kanilang laban. Ang dilim ng gabi ay bumalot sa bulubundukin, subalit sa mga mata ni Alonsina, Sina Reyes, ang tanging nakikita niya ay ang liwanag ng pag-asa, ang pag-asa na mahanap si Naya.
Hindi na siya ang guro na puno ng takot. Ngayon, siya ay isang ina. Isang ina na handang lumaban para sa kanyang anak. Sa kanyang tabi, naroon si Kapitan Lucas, seryoso ang mukha, at ang kanyang mga utos ay malinaw. Punta tayo sa Delta Formation. Tahimik tayo. Target, ang main camp. Naya. Tumango si Sina. Nakasuot siya ng madilim na damit at bitbit ang isang maliit na bag na may lamang first aid kit at ilang gamit. Hindi siya sundalo pero alam niya ang kanyang papel. Hahanapin niya si Naya. Ililigtas niya ang anak niya. Ang tunog ng mga yabag ng militar ay halos hindi marinig sa kapal ng gabi. Lumalalim sila sa kagubatan, bawat anino ay tila isang bantay. Nararamdaman ni Sina ang adrenaline na dumadaloy sa kanyang ugat. Ang kaba ay naroon pa rin, subalit sinasabayan ito ng isang matinding determinasyon. Nagkaroon ng putukan sa di kalayuan. Ito ang simula. Ang diversionary tactics ng grupo ni Lucas. Nanghina ang kanyang tuhod, ngunit pinilit niyang magpatuloy. Guro, dito ka dumaan. Mas ligtas, bulong ni Lucas, habang itinuturo ang isang maliit na daanan na tila hindi nadadaanan. Ingat ka. Masyado itong delikado. Kas, kailangan kong makita si Naya, sabi ni Sina, ang kanyang mga mata ay matatag. Kailangan kong makasigurado na siya ang ililigtas natin. Tumango si Lucas. Mag-iingat ka. Naghiwalay sila. Lumusot si Sina sa makitid na daanan, ang bawat halaman ay tila humahawak sa kanyang damit. Narinig niya ang sigawan, ang putukan, ang tunog ng mga pagsabog. Iyon ang digmaan. Ang digmaan para sa kanyang anak. Narating niya ang gilid ng kampo. Isang kubo ang nakita niya, at mula roon, narinig niya ang mahinang pag-iyak. Iyon si Naya. Tahimik siyang lumapit sa kubo. Isang bantay ang nakatayo sa labas, at isang sundalo ni Lucas ang mabilis na kumilos at tahimik na pinabagsak ito. Binigyan niya si Sina ng senyas. Pumasok si Sina sa kubo. Nagkalat ang mga gamit at sa isang sulok, nakaupo si Naya, nakakulong, ang kanyang mga mata ay pamamaga sa pag-iyak. Naya ko, bulong ni Sina at agad siyang lumapit sa bata. Niyakap niya ito ng mahigpit at ang init ng katawan ni Naya ay tila nagbigay sa kanya ng lakas. Mama, sigaw ni Naya at umiyak ito ng malakas sa kanyang bisig. Hosh, hosh, Naya. Ayos lang. Nandito na si Mama, bulong ni Sina habang hinahaplos ang buhok ng bata. Ngunit bago pa niya makalag ang gapos sa kamay ni Naya, narinig niya ang isang tinig. Isang napakagandang tagpo. Ang nawawalang ina at ang nawawalang anak. Tumindig ang balahibo ni Sina. Si Commander Balagtas. Nakatayo ito sa pintuan, maingisi sa kanyang labi, at ang kanyang mga mata ay nanininga sa dilim. May tama pa ito sa balikat, pero hindi ito hadlang. Bitawan mo ang anak ko, sigaw ni Sina. Lumakad si Balagtas papalapit, ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Sina. Bitawan? Hindi ko siya kinuha para bitawan, Alonsina. Ginawa ko ito para sa hustisya. Ang iyong pamilya, ang iyong ama ang dahilan kung bakit ako naging ganito. Ang iyong ama ang nagpapatay sa aking mga kapatid. Ang iyong ama ang nag-agaw sa amin ng lupa. At ikaw, ang kaisa-isang perpekto niyang anak, ang nagbayad ng presyo. Naramdaman ni Sina ang galit na bumalot sa kanya. Hindi ito para sa kanya. Ito ay para kay Naya. Ang kasalanan ng aking ama ay hindi kasalanan ng anak ko. Walang kinalaman ang mga bata sa inyong labanan. Oh, mayroon. Mayroon, Alonsina, sabi ni Balagtas, lumapit ng bahagya. Alam mo ba, ang iyong ama ay hindi lang magnanakaw ng lupa. Isa rin siyang mangangalakal ng tao. Lalo na ng mga bata. Ang ilang bata na nawawala sa mga liblib na lugar, tulad ng malayo. Ang iyong ama ang nasa likod niyan. Para sa kanyang negosyo. At ang pagkamatay ng iyong anak, yang si Naya, ay isa lang sa mga collateral damage. Parang bombang sumabog ang mga salita sa kanyang isipan. Ang kanyang ama, isang mangangalakal ng tao. Ang kanyang anak ay isa lang sa mga biktima. Nagsisinungaling ka, sigaw ni Sina, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding galit. Nagsisinungaling? Bakit ka sumugod sa malayo, Alonsina? Para maghanap ng katotohanan, hindi ba? Hindi lang tungkol sa sarili mong anak.
kundi tungkol sa lahat ng mga nawala. Ang iyong sariling ama ang salarin. Ang iyong pamilya ang nagtatago ng pinakamadilim na lihim sa lahat. Tumawa si Balagtas. Ang iyong ama ang demonyo na nagtago sa likod ng pangalan ng kabutihan. Nanlaki ang mga mata ni Sina. Hindi ito totoo. Hindi pwedeng totoo. Ang kanyang ama, ang kanyang pamilya, lahat ay kasinungalingan. Ang kanyang mundo ay gumuho. Kaya ngayon, Alonsina, makukuha ko ang paghihiganti. Mawawala ka. At mawawala rin ang anak mo. At ang iyong ama habang buhay siyang magdurusa. Nang akmang hahawakan ni Balagtas si Naya, sumigaw si Sina. Hindi. Hinawakan niya ang isang mabigat na bagay sa tabi niya, isang sirang bahagi ng kahoy. Gamit ang lahat ng lakas na kanyang natitira, inihampas niya ito kay Balagtas. Sumigaw sa sakit si Balagtas. Ngunit bago pa siya makabangon, isang malakas na putok ang narinig. Bumagsak si Balagtas. Sa likuran niya, nakatayo si Kapitan Lucas, ang kanyang baril ay nakatutok. Ang kanyang mukha ay seryoso, puno ng galit at proteksyon. Hindi mo sila kukunin, mariing sabi ni Lucas. Mabilis na lumapit si Lucas. Tiningnan niya si Sina, na nanginginig sa takot at galit, habang mahigpit na nakayakap kay Naya. Kinumutan niya si Naya at saka inabot ang kamay kay Sina. Sa sandaling iyon, nakita ni Sina ang kanyang kaligtasan. Ang kanyang pag-asa. Hindi lang si Lucas ang kanyang nakita, kundi ang hinaharap. Ang pagkakaisa. Hinawakan ni Sina ang kamay ni Lucas at tumayo sila. Si Naya ay nasa gitna nila. Isang pamilya. Ang mga sundalo ay pumasok sa kubo at mabilis na kinordon ang lugar. Dinala nila si Balagtas na may sugat sa balikat. Commander Balagtas, sa wakas, sabi ni Lucas, habang tinitigan ang nahuling kaaway. Hindi pa tapos ang laban ninyo, Kapitan, sabi ni Balagtas, habang pilit na nakangisi. Hindi pa ninyo alam ang lahat. Ang mga lihim ng pamilya Reyes, mas malalim pa sa inaakala nyo. Mayroon pa akong mga alas. Mga alas na sisira sa inyong lahat. Sisirain ko ang pangalan ninyo. Ang kanilang buhay. Ang inyong kapayapaan. Tiningnan ni Balagtas si Sina, ang kanyang mga mata ay naniningas. Ang iyong ama, ang iyong pamilya mas masahol pa sa akin. Hindi mo pa nakikita ang lahat ng ginawa nila. Ang kanilang kayamanan ay nabuo sa dugo. Hindi pa tapos ang lahat, Alonsina. Hindi pa. Hindi pa. Dinala palayo si Balagtas. Ngunit ang kanyang mga salita ay umalinggaw sa isipan ni Sina. Ang kanyang ama. Ang pamilya niya. Mayroon pa bang mas madilim na lihim? Tiningnan ni Sina si Lucas. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod, ngunit mayroon ding determinasyon. Nagtagumpay sila. Nailigtas nila si Naya. Ngunit ang laban ay tila hindi pa tapos. Ito ay isang bagong simula. Isang bagong laban. Ngunit ngayon, hindi na siya mag-isa. Kasama niya si Lucas. At ang kanilang anak. Kapitan Lucas Cas de Guzman E. Ang bukang liwayway sa malayo ay tila nagbago. Hindi na ito ang madilim na bukang liwayway ng mga labanan, kundi ang simula ng kapayapaan. Tahimik na pinanood ni Kapitan Lucas de Guzman si Naya habang naglalakad ito sa kanyang tabi, bitbit ang isang maliit na bag na puno ng mga libro. Si Naya, ang batang minsan niyang iniligtas, na ngayon ay malaya ng nakakatawa at nakakangiti. Sa kabilang banda, naroon si Sina, na kinakausap ang ilang ina sa barangay, ang kanyang boses ay malumanay at puno ng pag-asa. Ang operasyon upang durugin ang kuta ni Commander Balagtas ay naging matagumpay. Ang pagkahuli kay Balagtas ay nagdulot ng kapayapaan sa malayo, kahit pa ang huling salita nito ay nag-iwan ng butas sa isipan. Mga lihim ng pamilya Reyes. Ngunit sa ngayon, ang prioridad ni Lucas ay ang kanyang munting pamilya. Papa, maganda po ang araw ngayon, sigaw ni Naya habang tinatakpan ang kanyang mukha sa sikat ng araw. Ngumiti si Lucas. Isang ngiti na bihirang makita. Anak, mas maganda kaysa kahapon. Kasama niya si Sina. Ang galit sa pagitan nila ay unti-unting napalitan ng pag-unawa, pagtitiwala at mas malalim na pagmamahalan. Ang katotohanan tungkol sa pamilya ni Sina, ang kasalanan ng kanyang ama, ay isang mabigat na pasanin. Ngunit hindi siya iniwan ni Sina.
Sa halip, pinili nitong harapin ang lahat. Alonsina Isinab Reyes ni. Mahigpit na kinapitan ni Alonsina, Sinab Reyes ang kamay ni Naya. Ang mga araw sa malayo ay tila naging gamot sa kanyang sugatang kaluluwa. Ang pagiging malapit kay Naya, ang simpleng buhay, at ang presensya ni Lucas ay nagbigay sa kanya ng isang kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Ang mga salita ni Balagtas ay patuloy na umalingaw-ngaw. At ang kanyang pamilya. Kailangan niyang harapin ang mga ito. Isang araw, bumalik si Sina sa Maynila. Hindi na ito ang dating Sina na duwag at nagtatago. Ito ay isang Sina na puno ng lakas, may katotohanan sa kanyang puso, at may pamilya na kanyang ipaglalaban. Dumating siya sa mansyon ng mga Reyes, at doon, naghihintay ang kanyang mga magulang. Ang kanyang ama at ina ay matanda na, at ang kanilang mga mata ay puno ng pag-aalala. Sina! Anak! Nasaan ka ba? Nag-alala kami sa iyo, sabi ng kanyang ina, at agad siyang niyakap. Nasaan ako? Nasa lugar ako kung saan ko nalaman ang totoo. Ang totoo tungkol sa aking anak. At ang totoo tungkol sa inyo, mariing sabi ni Sina, ang kanyang boses ay matatag. Nagulat ang kanyang mga magulang. Paano niyo nagawa? Paano niyo itinago sa akin na buhay ang anak ko? At ang lahat ng kasalanan ni Papa. Ang kanyang koneksyon sa Commander Balagtas. Ang kanyang negosyo sa mga lupa. Sa mga bata. Direkta siyang tumingin sa kanyang ama. Papa, sa loob ng 7 taon, pinaniwala niyo ako na patay ang anak ko. Pinaniwala niyo ako na ako ang may kasalanan. Habang kayo-kayo ang dahilan kung bakit kami nawala ng buhay. Kayo ang dahilan kung bakit nagdurusa ang mga tao sa Mindanao. Nanahimik ang kanyang ama. Ang kanyang mukha ay naging putla. Ang kanyang ina ay umiyak. Anak, ginawa lang namin ito para protektahan ka di. Mahinang sabi ng kanyang ina. Protektahan? Sa pamamagitan ng kasinungalingan? Sa pamamagitan ng paglibing sa katotohanan? Umiling-iling si Sina. Hindi ko kailangan ng ganoong proteksyon. Kailangan ko ng katotohanan. At kailangan ng aking anak ng hustisya. Hindi mo naiintindihan ang lahat ng iyan, Sina. Negosyo iyan. Hindi ka dapat nakikialam, sabi ng kanyang ama, pilit na nagpapakatatag. Negosyo. Negosyo na pumatay ng mga tao. Negosyo na kumitil ng buhay ng mga inosente. Negosyo na sumira sa buhay ng mga pamilya. Nagpunas ng luha si Sina. Hindi ko pwedeng baliwalain ang lahat ng ito. At hindi ko hahayaang maulit ang nangyari kay Naya. Sa huli, kinailangan nilang tanggapin. Sa tulong ni Lucas at ng kanyang mga koneksyon sa militar, ang mga kaso laban sa kanyang ama at sa sindikato ay unti-unting umusad. Hindi ito madali. Mahaba ang proseso. Ngunit handa si Sina. Kapitan Lucas Cas de Guzman Lee. Ang araw ng pagdinig para sa pagiging legal na ampon ni Naya ay dumating. Naroon si Sina, nakasuot ng simpleng puting damit at katabi niya si Naya. Naroon din si Lucas, nakasuot ng kanyang uniforme, seryoso ngunit may ngiti sa kanyang labi. Ang proseso ay naging matagumpay. Si Naya de Guzman. Ang anak na dati ay itinago, ay ngayon ay opisyal ng kanilang anak. Ngayon, mayroon na silang isang buong pamilya. Pagkatapos ng pagdinig, nagtungo sila sa malayo. Ang buhay ay bumalik sa normal. Nagpapatuloy si Sina sa pagtuturo sa paaralan at siya ang nagiging inspirasyon ng mga bata. Si Lucas naman ay nanatili sa kanyang posisyon, patuloy na pinoprotektahan ang malayo. Ngunit ngayon, mayroon na silang kasama. Mayroon na siyang dahilan upang bumalik sa eskwelahan sa bawat paglubog ng araw. Isang hapon, habang lumulubog ang araw sa karagatan, nakaupo sila sa buhangin, pinapanood si Naya na naglalaro sa tubig. Ang kalmado ng karagatan ay sumasalamin sa kapayapaan sa kanilang mga puso. Ang mga bituin ay nagsisimulang lumabas sa kalangitan. Hinawakan ni Lucas ang kamay ni Sina. Sina, salamat. Alonsina Isinab Reyes ni. Lumingon si Sina kay Lucas, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Ang lalaking ito, ang matigas na kapitan, ang nagbigay sa kanya ng pinakamalaking pagpapala sa kanyang buhay. Ang katotohanan ay masakit, ngunit ang paghahanap niya sa katotohanan ay nagdala sa kanyang pamilya. Hindi, Cas, sabi ni Sina at pinisil niya ang kamay nito. Ako ang dapat magpasalamat.
Dahil sa iyo, nakita ko si Naya. Dahil sa iyo, nakita ko ang sarili ko. At dahil sa iyo, mayroon na akong tahanan. Ngumiti si Lucas. Isang ngiting totoo. Tiningnan nila si Naya na tumatakbo papalapit sa kanila. Ang kanyang mga yapak ay nag-iiwan ng baka sa basang buhangin. Siya ang kanilang alitaptap, ang maliit na bituin na nagbigay liwanag sa kanilang pinakamadilim na gabi. Ang kanyang pagtawa ay musika sa kanilang pandinig. Nang makalapit si Naya, niyakap siya ng dalawa, isang yakap na puno ng pagmamahal, pagtanggap at pagiging kumpleto. Mama, Papa, tingnan niyo po ang sunset. Ang ganda, sigaw ni Naya habang itinuturo ang horizon. Anak. Napakaganda, sabi ni Sina habang hinahaplos ang buhok ni Naya. Ang mga kulay ng paglubog ng araw ay sumasalamin sa karagatan, pulang-pula, kahel at ginto, tila nagpapahiwatig ng isang bagong simula. Hindi ito ang wakas, bulong ni Sina habang nakatingin sa mukha ni Lucas na puno ng kapayapaan. Ngumiti si Lucas, isang ngiting nagbigay ng init sa kanyang puso. Tama ka, Sina. Ito ang simula ng bawat bagong umaga natin, dugtong ni Sina, at ipinatong niya ang kanyang ulo sa balikat ni Lucas, habang ang kanilang mga kamay ay magkahawak at mahigpit na nakahawak sa kamay ni Naya. Ang mga alon ay humahampas sa dalampasigan, at ang hangin ay bumubulong ng mga kwento ng pag-ibig, pagpapatawad, at paghahanap ng pamilya sa gitna ng lahat ng kaguluhan. Dito sa malayo, sa gitna ng kapayapaan na kanilang natagpuan, ang isang guro at isang sundalo, kasama ang kanilang munting alitaptap, ay nagsimula ng kanilang sariling kwento, isang kwento ng pag-ibig na nagmula sa sakit, at pamilyang nabuo sa katotohanan. Ang kanilang nakaraan ay hindi nagapos, kundi pundasyon para sa isang kinabukasan na puno ng pag-asa. At dito nagtatapos ang kwento ni na Alonsina at Lucas. Sa lahat ng aming minamahal na tagapakinig, mula sa kaibuturan ng aming puso, maraming salamat sa inyong paglalakbay kasama namin. Isang karangalan ang ibahagi ang bawat hirap, luha, at ngiti ni na Sina at Lucas, kasama ang munting si Naya. Ang bawat pahina, bawat salita, ay nilikha ng may pagmamahal at pag-asa. Nakakatuwang isipin kung paano nagsimula ang kwento ni Alonsina at Lucas bilang isang simpleng ideya at lumago sa isang ganap na paglalakbay ng pag-ibig, pagluluksa at pagbangon. Sana'y naramdaman ninyo ang bawat damdamin, mula sa sakit hanggang sa pagpapatawad, mula sa pagkalito hanggang sa pagtuklas ng tunay na kahulugan ng pamilya. Ang kanilang kwento ay patunay na kahit gaano kahirap ang nakaraan, o gaano kadilim ang mga lihim, ang pag-ibig at pagpapatawad ay palaging makakahanap ng paraan upang lumiwanag. At ang pag-asa ay laging nariyan, naghihintay na ating matagpuan. Ang pamilya ay hindi lamang dugong bumubuklod, kundi puso at kaluluwang nag-ugnayan, sa kabila ng lahat. Maraming salamat muli sa inyong pagbibigay ng oras at puso sa aming kwento. Masaya kaming marinig ang inyong mga saloobin at damdamin. Ibahagi ang inyong mga komento sa ibaba, at abangan ang iba pang mga kwento na magpapakita ng tunay na ganda ng pag-ibig Pinoy. Lihim ng puso.